Hello mga mare, magandang araw. Heto nga pala ay kaganapan namin kahapon at nagluto lang ako dyan ng simpleng dessert. Maghapon magdamag na umuulan dito kahapon mga mare ay talaga namang ayaw tumila kahit Pasko. Magluluto sana kami kahapon ng biko mga mare dito sa labas kaya lang sabi ni Mr. ay wag na lang daw magluto ng biko dahil maulan ay mababasa lang ay naku tinamad na tuloy magluto ang person. Syempre ako naman ay hindi magpapatalo sa ulan kaya ayan kahit maulan at malamig dito sa labas ay nagluluto ako nitong sago. Kalahating kilong sago nga pala itong lulutuin ko ngayon mga mare. Nagtaka nga ako dito dahil nagkadikit-dikit na ito hindi pa naman naluluto. Kaya naman ang ginawa ko, nilipat ko yan dito sa mas malaking lalagyan at dadagdagan ko yan ng tubig at maliit nga yung pinaglutuan ko kanina ay parang kulang sa tubig. Ngayon lang ako nagluto ng sago mga mare at ang tagal palang pakuluan nito ay medyo naiinit na nga ako dahil parang inabot na nga yan ng isang oras ay hindi pa rin lumalambot. Sana pala ay bumili na lang ako ng lutong sago doon sa palengke ay nakatipid pa sana kami sa gasol. At ayun na nga, lumambot na yung sagot. Etong gulaman naman na pula ang lulutuin ko. Bali, 4 na basong tubig lang pala yung gagamitin ko dyan mga mare. At nung kumulo na itong gulaman ay sinaling ko na dito sa lalagyan. Gagamit din ako dito ng kulay green na Mr. Gulaman. Kaya ayan, nilagay ko na ito dito sa kaldero na merong tubig. Lalo ko lang yan at nung kumulo na isinaling ko na lang yan dito sa lalagyan. Yung kulay green na ginamit ko ay buko pandan flavor. At ayun na nga, nung lumamig at tumigas na itong gulaman ay inumpisan ko na itong hiwain. Isa din to sa simpleng dessert na napakadaling gawin at mura lang dahil hindi na tayo gagastos dito ng malaki. Perfect ito sa mga nagtitipid pero gusto gumawa ng dessert at hindi gagastos ng mahal. Tapos ko nga hiwain yung mga gulaman ay binuksan ko na rin itong condense. Tapos pinagsama-sama ko lang yan mga mare at nilagay ko na din yung sago. Nagulat nga ako nung nilagay ko itong sago dito sa gulaman mga mare. Bakit naman ganito? Ano kaya ang nangyari dito sa sago ko? Bakit nagkadikit-dikit? Hindi ko naman ito nilagay sa ref kaya ako nagtataka bakit ito tumigas. Tinabi ko muna yung sago dahil baka pwede pa yun gawa ng paraan mamaya itinuloy ko na lang itong ginagawa ko. Tapos kung ibuhos yung condense, sinalo-halo ko lang yan para mag-mix yung condense at gulaman. Tinanong ko si Mister kung ano ang pwedeng gawin dito sa sago na nanigas. Sabi niya ibuhusan ko daw ng mainit na tubig. Kaso nga lang ay wala namang nangyari mga mare. Ganon pa rin, matigas pa rin itong sago. Kaya naman ganito na lang yung ginawa ko. Pinakuluan ko yung sago dito sa may painitan namin ng tubig. At nung kumulo na ito, etong at nagkahiwa-hiwalay na yung sago, ay buti na lang. Akala ko ay hindi pa makukumpleto yung sago at gulamang ko. Sa susunod pala, kapag gagawa ako ng ganito na kailangan ng sago, ay bibili na lang ako ng sago sa palengke. Iluto na, hindi na kailangan magpakulo. Pero okay na rin yun, kahit natagalan ako dito sa sago, ang importante, meron akong magagamit dito sa gulaman. At nang mailagay ko na yung sago, sunod ko namang ilalagay itong all-purpose cream para naman kahit papaano, mas sumarap naman itong ginagawa ko. Nakukulangan ako sa tamis nito, kaya naman nagdagdag ulit ako dito ng isang latang condensed milk. At hinalo-halo ko lang yan para mag-mix yung mga ingredients na inilagay ko dito. Yun lang, salamat sa inyong pananood!